Oh, ano, BDO, 'di ba? Minanifest ko lang kahapon 'yan, may nagbigay na agad ngayon. Napanood yata ni Nestor Tan yung vlog ko. Kaya ako dali-daling binigyan ng payong kinaumagahan. Natakot daw kasi sila baka i-pull out ko daw yung dinipusit kong pera. Charot. 10K lang naman yun, B. So, ito na nga, yung totoong nangyari. Bale, kakatapos ko lang mag-upload ng video ng gabi, kung saan nagbekenaman ako. Kinaumagahan, ginising ako ng tatay ko. Kasi nga, mag-aabono kami ngayon ng mais sa bukid. Nagtaka siya, bakit daw may payong dito sa may tapat ng pintuan ko? Eh, wala din naman akong idea. Kagigising ko lang. Bagong-bago pa siya talaga, as in, ayan o, may tatak pa nga. Nakalagay video. Nagulat ako kasi parang ang bilis naman. Kakamanifest ko lang nito kagabi. Agad-agad, kinabukasan, meron na. So, baba na muna ako para makapagtanong-tanong kung paano nga ba nangyari ang mga kababalaghang ito. Kain muna akong almusal kasi diretso ako sa bukid pagkatapos nito para hindi ako agad gutumin. Mabilis kasi makagutom ng sikmura pag nasa bukid ka, Diyos ko. Maya ko na kayo kwentuhan ha, ang sarap kasi ng ulam ko. Kape, tuyo at pritong hotdog. Ay, ba't may dumampot na ang ulam ko man? Habang nililibugan ko ng kape itong baaw ko, eto na po yung totoong nangyari. Nagkwento na pala sa akin yung hipag ko, pagbaba ko kanina. Bago ako kumain dyan, sabi niya, binigay daw ng kapitbahay namin na nag-work sa BDO kasi nakabakasyon siya ngayon. Napanood daw niya sa vlog ko gagabi na gusto ko daw ng payong. Kaya kinaumagahan, tulog pa ako, agad-agad nagpunta dito sa bahay para ibigay. Diba? Ang bilis, be. Ganyan ako ka-effective mag-promote. Thank you so much po, Sir Francis. Pagkatapos ko mag-almusal, sisimulan ko naman ng mag-change outfit. Kasi hindi pwedeng ganyan yung suot ko, napupunta sa bukid. Anong gagawin ko doon? Magbe-beach? Magpapatan? Kaya ayan, nagsuot ako ng long sleeve sa kapajama ni Naruto. Sponsored by Sir Miguel. Ay, antaray, di na ako nahirapang magsuot. Tatalakan na kasi ako, big, kapag unahin ko pang mga bayo nga bayo dyan. Kanina pa ako inaantay doon sa bukid ba. Nagmedyas na rin ako kasi ayokong umitim yung paars ko. At syempre, gagamitin na rin natin itong payong para ma-flex natin. Ayan bagong-bago yan, B. Talagang kakabigay lang yan kaninang umaga. Hindi ko kayo pinaprank. Totoo yan na binigay talaga kanina lang. Tara na nga at inaantay na ako ng mga mais doon sa bukid. Parang antingkad naman itong suot ko, no? Nakakasilaw siya. Mahihiya mismo yung araw. Nung naglalakad na ako papuntang bukid, bigla akong bumalik. Alam niyo kung bakit? Sobrang init, Diyos ko. Para bang nasusunog yung batok ko. Kaya ayan, pinalitan ko na lang itong long sleeve na suot ko. Nag-jacket na lang ako na may hood para matakpan yung batok ko. Ang itim-itim pa naman na ito tapos dodoble pa yung pagkaitim. Tanggap ko naman na sa sarili ko, na maitim ako. Pero ayoko naman ng madagdagan pa. Oy, sabi nga nila, diba, black is beautiful, but too much black is charcoal. Sa totoo lang guys, hindi ko pa sana i-upload itong pag-aabono namin ng mais. Kasi nga may ginagawa akong series vlog ng pagtatanim namin ng mais. Mula sa pag-aararo, pagpopopor, pagpapatubig at pag-aabono. Na-excite kasi ako bina-flex itong binigay sa atin na payo. Tuwang-tuwa kasi talaga ako guys nung pagkakita ko. Para ba akong tumama sa loto? Kaya ayan, I took this opportunity na lang para ma-share sa inyo yung kasiyahang nararamdaman ko dahil sa payong na ito. At dahil nga sa binigyan na tayo ng payong, hindi ko na sila bibiruin para tanungin kung saan yung daan para sa tamang tao. Kahit na we find ways yung slogan nila. Kung maghanap man ako ng tamang tao, siguro ang mas magandang tanungin ko yung Metrobank na. Kasi sabi nila, you're in good hands. Diba? Lahat na lang na i-segue pa. So, dito ako dumaan ulit sa may pinagshootingan ng bird box. Papunta doon sa bukid na pinagtamnan ng mais. At marami akong nakitang mga nagsilaglaga na bunga ng mangga. Balikan ko yan mamaya, pulutin ko. Paglabas ko doon sa may kagubatan, na medyo kinabahan ako habang dumadaan kasi parang may mga tumatawag na naman sa pangalan ko. Nilapag ko na agad yung mga kagamitan ko dito sa may tricycle para makapagsimula na. Ayan yung gagamitin naming abono Dalawang klase yan na pinaghalo. Phenylpropanolamine peroxide tsaka monosodium glutamate pinaghalo siya. Charot. Hindi ko na natanong yung tatay ko kung anong klaseng abono yan. Parang potassium sulfate, ganun. Tapos sinaluan nung isa pa. Kumbaga, sangkapares siya na abono. Tinuro na dyan ng tatay ko kung saan ako magsisimula. Magmula daw dito hanggang doon sa may katigan na pilapil. Hindi ko muna ididiretso doon sa pinakadulo para hindi masyadong malayo yung babalikan ko. Madali lang naman mag-abono. Kuha ka lang ng isang akop tapos ilalaglag mo sa bawat puno ng mais. Huwag mo lang idikit masyado tapos ibaba mo lang yung kamay mo. Iwasan mong malagyan ng abono yung mga dahon. Dalawang paraan ng pag-aabono ang ginagawa
namin dito ngayon. Yung ginagawa ko, yan yung tinatawag na impilag. Ilalaglag mo lang, ganun, gamit yung kamay mo. Sa isang dakot ng kamay, dapat sumakto yan sa 6 hanggang 8 puno ng mais. Mabilis ang paraan na ito, pero hindi daw siya ganun ka-effective. Kasi nga, hindi agad napapasok sa ilalim ng lupa. Kaya hindi na-absorb lahat ng ugat yung mga nutrients. Mas maaksaya din to ng abono. Kasi kailangan damihan mo yung ilalagay para mas untanok siya. Yung ginagawa naman ni tatay, yan yung insugkal na tinatawag. May tubo silang gamit ng paypantusok. Yan yung ginagamit din sa pagtatanim ng mais. Mas effective yan kasi pasok talaga agad sa ilalim ng lupa yung nutrients. May kabagalan lang kasi para ka lang din nagtatanim ng mais dyan. Tapos masakit sa kamay kapag hindi ka pa sanay. Hindi pa ako sanay gumamit niyan. Kaya, inallowed ako mag-promissory note para gawin muna itong sinaunang way ng pag-aabono. Naubos ko na yung isang timba, kaya nag-refill ulit ako. Sinamantala ko na rin ang pagkakataong ito para uminom ng tubig. Kasi ang layo na nang naabunuhan ko doon na babalikan para ituloy. Alam nyo, ngayon na lang ulit ako nakapag-abono ng ganito. After 15 years siguro ganyan. At dito ko na-realize na matanda na talaga ako, guys. Kasi nung bata pa ako, Diyos ko, isang diretso ko yan hanggang doon sa pinakadulo. Wala akong tigil-tigil talaga. Di ako aahon dyan. Hanggat di ko natatapos yung isang linya. Pero ngayon, malaglagan ko lang dyan yung mga 20 peraso na puno ng mais. Mapapatigil talaga ako para umupo at magpahinga. Kasi ang sakit na sa balakang, pati sa hita at tuhod ba? Nakakaloka, Diyos ko. Paano tulayan pa nagbilay kasi? Mayat maya, dumating na yung kapatid ko. Mga alas 10:30 na yan ng umaga. May dala na siyang merienda. O, diba? So, pagkakataon ko na po ito para makapagpahinga. Dito po kami kumain ng merienda ni tatay sa may silong ng mangga. Ito yung masarap sa pakiramdam kapag magsasaka ka. Yung oras ng pagkain, merienda at pahinga. Kasi ito na rin yung time nyo para magbanding, magkwentuhan, magtawanan, ganyan. Lalo na pag marami kayo na kumakain dyan. Bale, uminom lang naman ako dyan ng soft drink. Di na ako kumain ng tinapay kasi kakatapos ko pa lang naman mag-agahan dyan. Mas masarap kasi kapag malamig yung iniinom mo dito sa bukid. Lalo't galing ka sa init. Yung dala kong tubig, kanina pa yan. Kaya uminit na rin. Pagkatapos ng merienda, bumalik na ako agad. Bale, kaming dalawa naman na ng kapatid ko yung nag-aabono dyan. Kasi yung tatay ko nagsimula na magpaandar ng patubig. Kasi papatubigan na rin niya ito agad-agad. Bale, tinapos ko na lang yan hanggang doon sa pinakadulo. Tapos, nagpaalam na ako na mag-under time kasi di na kinaya ng horsepower ko, B. Ngayon na lang ulit kasi talaga ako nakapag-abono, kaya yung katawan ko nag-a-adjust pa. Kaya napagod talaga ako ng bongga dyan. Dahil ko pa nakipag-marathon. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Pagod na ako, be. Sige na.